Krill na CE20 ulit. Bali, kakatapos ko lang gumawa ng isang krill eh. Dalawa itong pinadala sa akin galing Cavite. Yung una, nagawa natin, ito na siya. Ito siya, yan. Baka sabihin nyo, isa lang ginawa natin. Okay? Tapos ito naman yung isa, krill na CE20. Shout out ulit. And then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Sana magawa ko. Baka mamaya hindi natin magawa, di ba? Mapaya tayo. Okay? Hindi ko alam kung anong issue nito eh. Basta pinadala lang dito sa akin. Although may mga convo rin naman kami, kaso sa dami na nagpapadala dito sa akin, hindi ko na matatandaan. Okay? Ito parang nakaprotect yata o ano. Basta ito, plug in na lang natin. Ay nako, hindi pa pala na tanggal itong kuha niya. Teka lang, tanggalin ko muna yung kable. Hindi ko pala na ihanda. Umbira. Teka lang. Okay, ito yung kable niya. Kapag nagto-troubleshoot ako na hindi ko kabisado yung, or hindi ko alam kung anong pinaka-history, kahit nga alam ko yung history, matik kapag unang testing ko or unang salang ko, bulb muna agad. Okay, lagi ko pinapakita. Dami kong bulb dito. Meron ditong bulb, meron ditong bulb, meron bulb doon. Okay, para kahit saan kang pumesto, meron kang sasalangan. Okay, sabi naman ng iba, mahina ka ng technician kapag gumagamit ka ng bulb. Hindi mahina tawag dyan, practical or madiskarte lang ang tawag dyan. Okay, balik tayo, may customer agad. Ngayon, naka-plug in na yan, naka-standby siya. Yung tack switch natin, ito mahirap talaga yung tack switch to i-on to kapag naka-bulb ka. Okay, tsagain ko lang muna. Okay, ayan, gumana na. Hindi gumagana yung isang channel. Okay, ito yata yung sinabi ni Bossing na nihang nila or nakatanggal na yung channel 2. Channel 1 na lang yung pinapagana. Okay, sige. Ngayon, tanggalin ko muna itong takip. Tanggalin ko muna yung takip. Tapos para makita natin yung pinakaloob niya. And then, try ko siguro salangan ng speaker itong isang channel. Tingnan natin kung gumagana siya or hindi. Okay, natanggal ko na yung takip. And then pinagana ko na agad kasi matagal yung post start nito eh kapag nakabulb ka. Ngayon naglagay ako ng isang speaker sa may channel 1 lang kasi nga channel 1 lang naman yung nakasalang. Tapos ito nakahang yung channel 2. Okay? And then ito mayroong kargada. Naglagay sila ng supply papunta dito sa may isang fan. Baka siguro hindi gumagana yung isang fan, kaya naglagay sila ng kwan eh, ng isang nagtataka ako. Basta naglagay sila ng isang supply para sa may fan. Maaari siguro hindi gumagana yan dyan, pero tingnan natin mamaya. Okay? Ngayon may nakakalakabit na speaker yan. Audio source natin gumagana. Ito, working ito gumagana, kaso nga lang may sabit yung control. Ayan, maingay siya oh. Pero may audio. May audio siya, oh, ayan oh, ang ingay. Okay. Dito control ang problema. Goods yung amplifier. Ngayon, focus tayo sa may channel 2 niya, di ba? Kung bakit nakahang to. Hindi ko na iti-testing to. Baklasin ko na ng diretso. Tapos sabay troubleshoot na. Baka may naninibak dyan or ano. Baklasin ko na lang din agad. Diretso na tayo baklas ah. Saka na lang natin iti-testing kapag hanapin muna natin. Pag wala tayong makitang problema, hindi saka tayo magte-testing ng audio. Kasi ganun din naman eh. Babalik natin to. Tapos may problema, di ba babaklas ulit tayo. Ngayon, baklasin na lang natin diretso. Kaya nga nila nihang yan, may problema eh. Okay? Ayan, baklasin natin. Nabaklas ko na yung channel 2. Ang problema, walang problema. Ang gulo. Ang gulo. Ang problema ay walang problema eh, 'di ba? Paano kaya nila nihang doon? Nihang nila na wala akong masukat na error dito eh. Or baka nakatago pa, hindi pa mahanap. Ngayon, pakita ko sa inyo kasi una-una kapag nagche-check ako diyan, diode muna para malaman ko kung ma-short yung output or wala. Dito, tingnan muna natin ha. O dito, walang short. Walang shorted dito. Tapos dito, wala din.
Tapos dito, tingnan natin. O, wala din dito. Wala rin short. Tapos dito, o, wala din. Di ba? Wala din eh. Ngayon, ganito na lang gawin ko. Baka umiinit siguro to ang problema ni bossing dito. Gawin ko, katulad na lang sa isa. Katulad dun sa isa kasi Krell C20 rin naman to. Wala namang kinaiba yung laman nito. Ito, yung trimmer na to auto, i-fix ko ito. Kung ano yung nilagay ko na trimmer dun sa isa, ito rin yung ilalagay ko. Okay? Pingutin ko to. Pingutin ko. Tapos, i-fix natin. Papuntang Bayasing yan. Pupunta dyan, oh. Sa may tip 127. Pingutin ko yan. I-fix natin. Tapos, sampa natin ulit. Tingnan natin kung anong magiging kalabasan sa tawas. Napingot ko na siya. Napingot ko na. Ayan, to auto ito eh. Tokay. Ayan, Tokay. Ito, piningot ko siya dito. Tinatamad akong magbaklas eh. Diba? Wala kayong magagawa. I-vlog ko to eh. Ayan, piningot lang natin. Okay naman yan. Sasampahan lang natin to dito. Kaysa magbaklas ka ng buo na yan, na yan lang naman tatanggalin mo. Di ba? Okay. Kung anong ginamit natin sa isa, yun din yung gagamitin natin dito. Tapos, ito pala yung hindi ko napansin kanina. Ito. Na-juntit pala ito. Na-juntit ito. 400 volts by 10 UF. Yan. Ipalitan natin yan. Although, may in-order ako ng 400 by 10 UF. Ba't parang maliliit ito? Ba't parang maliliit ito kaysa dito, oh? Hindi kaya delikado to. Ito, in-order ko to talaga eh. Para to sa mga ganitong unit eh. Mga kadalasan yan, oh. 400 yan, oh. 400 na 10 UF. Ngayon, umorder ako. Parang mas maliliit ito. Pero 400 by 10 UF din. Okay. Pingutin natin to tapos palitan natin. Tapos ito i-fix natin. Palitan ko na ng capacitor. Duda ako, no? 400 volts din yan, no? 400 by 10 UF din yan. Pero ito 400 volts by 10 UF din. Para malaki ito. Bigyan ng budol tayo sa nabili natin. Sira pala talaga, oh. Sira pala talaga itong isa. Pinisil ko nga, oh. Nabumiyak agad. Okay. Ngayon, ito, nag-fix na ako. Yan, kung ano yung pinix natin dun sa isa, ito rin yung bias na ginamit natin. Okay, ngayon try ko ibalik nga muna to. Salang natin, tingnan natin kung anong mangyayari. Naibalik ko na yung channel 2. Ngayon, tsagayin natin to. Mayroon pa na may switch to. Oh, yan, gumana. Umiilaw yung signal. Ayan, nag-clip na. Kompleto na yung ilaw lahat. Active, protect, signal, ending clip na. Okay. May problema siya. Ngayon, try natin bunutin tong sa signal niya. Kung ano mangyari. Bunutin ko to, ha. Ayan, tinanggal natin sa signal niya. Ngayon, meron pa rin eh. Okay, may problema pa rin talaga. Ibig sabihin, dito sa may drive ang may problema. Okay, bunot and then baklas ulit to. Gagawin natin plan B. Plan B ang gagawin natin dito. Dito, baklasin na natin to. Kukuha tayo ng ideya mula dito papunta rito. Diba? Tingnan natin kung ano magiging kinabahan nila. Sabihin na naman nila, napakahina mo, hindi mo kaya na troubleshoot, hindi yung kailangan ng isa. Wala kayo, yan, diskarte ko yan eh. Hindi ko kaya yan pag wala yung kasama yung isa eh. O, diba? Ayun, baklasin ko to. Naklas ko na yung pati channel 2. Diba? Sabi ko nga sa inyo kung kaya nyong i-troubleshoot na hindi na binabaklas yan, nasa sa inyo niya, mas magaling kayo. Pero ako, need kong baklasin ito. Ngayon, meron na ako nasagap na sira. Diba? Kung hindi ko pa binaklas to, hindi ko mahanap yung sira. Kailangan lang, siyempre mag-tister kayo rito. Yan. Kumpara mo yung nandito against sa may kabila. Okay, ito ito. Para rektahan na tayo, para hindi mababa yung oras natin kung sakaling makita na natin agad. Okay, ito 22K, ayan o. Tapos dito, pansinin nyo.
Di ba? Na open. Open itong 22K oh. Open dito, oh. Dapat ganyan yung reading niya. Baka kasi 22K siya, oh. Oh, dapat mga nasa 20. Oh, nasa 22K nga, oh. Dito halos wala na yan. Ngayon, tanggalin natin para mas makita nyo. Pasensya na kayo kung nagre-rekta na tayo. Sa haba lang yung oras, diba? Ganun din naman yung point yan eh. Tatargetin nyo lang din naman yung kung saan yung kailangan nyo na part ng video eh. Pero nito oh. Oh, open siya oh. Diba? Open oh. Open yan. 22K. Dapat ganito. Tapos same din dito sa may kabila. Dapat ganito rin siya. Oh, may kumalaw ka. Oh, ayan oh. Ito nga saktong 22K to dito. Ito nga medyo mababa na konti oh. Nasa 21K to dito eh. Ano talaga yung resistor, hindi naman talaga saktong-sakto yung voltage, yung resistance yan eh. Ngayon, wala akong pamalit ng ganito kalaki na 2 watts. Although 0.1 lang nga nakalagay dito. Pero alam ko stock pa ito eh. Ito napalitan na to. Ngayon, naghanap ako bunot. 2 watts din ito. 2 watts din ito eh. Kaso nga lang, parang maliit siya. Ano? 22K ito. Ano, 2 watts. Tingnan mo makikita nyo, 2 watts yan. Ito yung mga original na resistor dati. Okay? 2 watts yan ha. Baka sabihin nyo eh, ba't maliit? 2 watts yan. Ito lang talaga yung design yan. 22K yan ha, 22K ohms. Tapos, watts nya. Kita ko sa inyo. Sana yung watts kanina. May nakalagay kanina watts eh. Ayun o, 2 watts. Bakit nyo? Huwag nyo pansinin yung kamay ko. Ayan, 2 watts ito. Maliit lang yan pero mas matibay yan. Okay, palit natin to. And then, para mag-alaman na. Bali, ito na yung magiging reading niya. Ayan, nilagay na natin. Oh. Tangkad niya. Oh. Maliit lang naman talaga siya. Kaso lang 2 watts yan. Ganun talaga yung mga original na piyesa dati. Malalaki siya. Yung, hindi siya ganun kalaki pero yung watts niya mataas. Okay, ito siya. Oh. Oh. Hindi, parang di umabot ng 20K. Tingnan natin. Same lang sa kabila oh. Ni-reverse kasi natin yung tester. Okay, yan yan ha. Tapos dito oh, halos walang labis, walang kulang. Okay na. Ngayon, balik natin ito. Try natin balik to. Tapos tingnan natin kung anong mangyari. Sablay kanina. Diba pinalitan ko na yung nandito kanina oh. Pinalitan ko na ng 22K to. Wala, hindi umubra. Hindi ko lang pinakita kasi nga wala naman nangyari. Diba? Wala naman nangyari. Although sira naman talaga. Sira naman talaga ito. Sira naman talaga ito. Ngayon, pag testing ko, wali, ganun pa rin. Umiilaw pa rin yung protect, clip, signal. Basta umiilaw pa rin siya. Ngayon, naasar na ako. Chinik ko na. Ito nga, diba? Kinumpara ko na siya dyan. Lahat ng mga transistor na yan, resistor, kinumpara ko na dito. Buo. Pati nga ito, nag-fix ako. Buo siya, buo. Ngayon, sabi ko, naasar na ako. Palitan ko na lang lahat ito. Kita mo yung tangkad ng paa nyo. Ayan, pinalitan ko lahat to. Naasar ako eh. Ngayon, iniisa-isa. Yung nandito na side na to, unang binaklas ko to. Pasensya na kayo kung hindi ko napakita. Nung side na to, dito, lahat. Tinanggal ko muna to. Tapos, chinik ko pa isa-isa. Nandyan, ayan o, yung mga pinabubunot ko, mahaba pa yung paa. Ngayon, chinik ko, buo siya. Wala siyang problema. Ayun, pinalitan ko. Pag testing ko, ganun pa rin. Sabi ko, lintik ka alam nyo guys, napapamura ako dito sa loob ng shop ako mag-isa eh. Ngayon, sabi ko, palitan na nga kita lahat. Ngayon, tinatamad ako magbaklas. Ayan o, pinamputol ko na lang siya o. Nahatak ko. Yan. Pinaputol ko yan. Ngayon, no, ayan na siya. Matatangkad na lahat o. Bago lahat yan, pwede naman yan na mag-isa-isa kayo kung talagang mahaba yung kwan nyo. And then, kung wala kayong pamalit, di ba? Pa-isa-isa, check nyo. Kasi sayang naman. Akin kasi, dami kong stock niyan, no? Si Toto 40, A970. Kasi mga parts dito is A970. Dalawang A970, si Toto 4, 5401, si Toto 440 ito.
Tapos A970 dalawa, C2240, A970 tapos dalawang C2240. Yan, yung mga parts na nakalagay dito. Kompleto ako pagdating sa transistor. Kasi kita nyo naman, di ba? Halos araw-araw ako power amp ginagawa, kaya kompleto ako sa parts niyan. Okay, ngayon naging okay siya. Naging okay. Siguro nung nasira ito, nung na-open ito, malamang may tinamaan dito. Dito na side wala siyang tinamaan. Malamang dito na side may tinamaan. Although hindi ko na chinik eh. Hindi pa ako nag-check dito kung alin yung tinamaan eh. Kasi sinadya ko na lang talaga pinalitan lahat. Sinadya ko na lahat pinalitan. Okay? Ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano magiging kalabasan niya. Take note guys ha. Pinalitan ko lahat. Pinalitan ko lahat. Ngayon, balik ko to. Tingnan natin kung ano mangyari. Naibalik ko na. Yung itong channel 1, hindi ko pa binalik kasi balak ko na rin i-fix ito. Total, na-fix ko na yung isa, di ba? Mahilig kasi akong sumubok eh na malay mo madadala sa fix, di ba? Pinifix-fix ko siya. Eh kung hindi mo brady, subok ulit. Wala, finix ko na yan dyan. Kailangan may fix ko na rin ito. Katulad din sa isang ginawa natin, di ba? Ngayon, ay balik na natin yan ha. Okay? Dito lang, mamaya na natin ibabalik yan. Gumagana naman yan eh. Ngayon, tingnan nyo. Oh, okay, one click ah. Oh, wala na yung signal oh. Wala na yung signal, wala na yung clip. Oh, nag-normal na siya. 'Di ba? Nag-normal na siya. Ibig sabihin, merong nakalusot dito na may sira or kay leak siguro. Kasi kapag itis ko siya ng nandyan sa may board, ihambing ko siya dito, halos wala akong makuhang sira eh. Maari siguro may mga leak dito, 'di ba? Karoon siya ng leak. Yung mga maiksi na pa, yan yung malamang may sira diyan kasi itong mahaba na binunot ko, buo ito eh. Pero sa mga maiksi niyan, hindi ko pa na-check. Malamang merong isa dyan ng sira. Ito guys, baka sabihin nyo, hindi sira. Buo yan ha. Sira talaga yan, open yan. Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Pakita ko sa inyo. Habang gumagana yung amplifier natin. Yan yung tester ha. Oh. Dapat gagalaw yan. Walang hirap. Oh, wala, di ba? Oh. Oh. Wala talaga, oh. Open yan. Try natin lagyan ng speaker. Okay? Lipat natin to dito. Lipat natin yung speaker natin sa ilalim. Ay, may nakakabit na kanya, no? May nakakabit na may nakakabit na kanya eh. Ay, galang. Hirap. Ayun na. Parang barado. Sira. Galang ha? Oh, sira yung kwan eh. Ay hindi, may kwan. Sabi nahaya na ng kwan. Muti o binaya ng kwan, ng uod. Pambira, hindi natin masalpakan. Linisan na muna natin yan. Binaya ng kwan. Binayan, tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayun o. Diba? Siguro dahil matagal na hindi nagagamit yan, binayan ng, alam nyo yung ano ba to, yung putakte. Yung mga sa mga butas dyan nagbabahay. Ayun. Kaya hindi na may baon yung speak on. Okay na. Basta working na siya. Ngayon, proceed tayo sa eto, fixed bias ko na lang yan. Tapos balik na natin. Audio testing natin. Linisan ko yung kwan na yun. Linisan ko yung speak on doon. Tapos ito, kailangan pa natin palitan tong control. May sabit din. Okay? Day 2 or pangalawang araw natin sa paggagawa nitong Krill na C20. Sa totoo lang guys, kahapon, di ba napanormal ko na siya? Kaso, walang audio. Hindi ko lang pinakita kasi gabi na kagabi. Wala siyang audio pa rin. Tapos sinuwi ko sa bahay to. Mamaya ipaliwanag ko kung ano naging problema niyan. Ngayon, bago tayo mag-proceed dito, habang nakabaklas kasi itong dalawang board, kaya ito na, pinalitan na natin. Ito yung mga control niya. Mukhang hindi pa nga pinalitan na pala kasi pinutol na ito yo. Yan, ordinary lang din na control. Ngayon, yung papalit ko is yung half moon. Hindi na half moon to, although gawa na lang ng paraan. Ayan. Bago yan ha. Bagong bago. 10K. Para mamaya, hindi na ako papaklas-baklas ulit. Ngayon, balik tayo rito. Meron ako nakitang problema. Ito. Yung 68K na to, no-open nito. Lintek na to. Ito, open to. Yan. Mamaya ipakita ko. Sana magiging okay na ito.
Kasi napalitan ko na halos lahat eh. Naging normal siya kaso walang audio. Walang lumalabas dito na signal. As in wala talaga siyang audio. Ngayon, nag-check ako, dinala ko sa bahay kagabi to. Itong 68K na yan, open yan. Pakita ko sa inyo mamaya. Balik ko lang muna itong control natin. Balik ko na yung control. Ayan. Yung nahirapan tayo. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina na yung 68K, ito yan ito. Dito siya galing. Ito. Ngayon, pag tinister mo yan, mahirapan ako nito eh. Oh, ayan oh, open siya oh. Naka 10K pa yan open oh. Tester natin, tingnan nyo oh. Magana yung tester baka sabihin nyo hindi gumagana eh. Oh, ayan. Dikit ko. Oh, wala, open. Diba? Na-open. Baka siguro ito ang dahilan kung bakit wala pa siyang audio. Ngayon, palitan ko to. Wala akong pamalit na brand new. Ito, bunot lang ito. 68K rin ito eh. Ngayon, pakita ko sa inyo na gumagana yan. Maganda yung pamalit natin yan kahit luma yan. Pero tanso yung kanya. Yung katawan niya, or alambre niya. Ito siya oh. Ito. Maliit kasi masyado. Oh, diba? Kita nyo, gumalaw oh. Oh. Palit natin to. Sana gumana na. Ito na yung board. Okay, yan, nakakabit na yan. Ngayon, natin ayun, one click. Papansin nyo, wala na, diba? Wala na yung signal, wala na rin yung clip. Nakahapon, ganun din naman yan eh. Nawala na eh. Kaso lang, wala siyang audio. Ngayon, nakakabit na yung may nakakabit na speaker na yan. Yung butas pala doon na natakpan ng putakte, kinutkot natin, tapos nakasalpak na yung speak on. Okay, tapos may audio input yan. Ay, naka-play yung laptop natin. Ngayon, ayan may audio na diba? Eto, nalusutan ako ng sana yun, nalaglag. Ito. Baka sabihin nyo gumagawa lang tayo ng kwento eh. Ito siya yan, 68K ito. Okay? Ngayon, nagkaroon na ng audio. Kulang na lang palitan ko na halos Okay, dahil may audio na to, okay na, working na. Hindi pa rin tayo tapos syempre. Pati yung control pala guys, ang ganda na ng hagod niya. Ang ganda na ng hagod niya. Yung pinampalitan natin, ito, sana yun? Ito siya sana ba yung kapares nun? Sa dalawa pinalitan natin Ngayon, off natin muna. Di pa tayo tapos kasi pinix ko na yan Pinix ko na yan. Kailangan i-fix ko rin yung isa. Ayan, nakapix na to. And then okay na pala, i-fix ko na pala kahapon yan. Ngayon, try natin balik na lahat para matapos na yung video natin. Ko na yung board ng channel 1. Yung ito pala guys, wala na tayong magawa dyan. Yan na yan para dyan sa may fan na yan Baka sira siguro yung hindi ko alam kung bakit pinutol nila Okay na yan, nakalagay na yan dyan Hindi natin gagalawin yan. Kulang na lang dito is ito, itatali natin yung mga wire. Tali na lang, tsaka kunting compressor pa. Ayan, ay fix ko na rin yan. Okay, may nakakabit na speaker ulit to, dalawa na. Ayan naka stereo. Okay, para matapos na yung video natin. Ayan. Ayan, play natin yung music natin. Okay, naka-play na yan. Ayan. Channel 1. Channel 2. Okay. Magana na. Wala na, hindi na nakaprotect yung isang channel. Okay. Umiinit ba ito? Bakit nasira ito? Hindi naman Okay, balikan natin yung ginawa natin. Tawag nito. Ito, naka-clip and then protect signal. Ayan na, pinapalitan natin yung mga transistor na maliliit.
Natamad ako mag-check pa isa-isa eh. Binaltan ko na lang. Although pilian ko pa naman to. Kasi sayang naman. Magandang klase, nangingitim lang pero pwede pa. Pilian ko na lang yan. Kung alin yung sira, di tapon. Tapos, ayan o, yung 68K na yan. Tali, tapos 22K na 2 watts. And then, dito, nagpalit tayo ng control. Ayan lang, okay na. Working na. Sa lagi kong gawa ngayon, krill, tapos nakasunod akong krill ngayon, tapos Tucson-Ra, Magos, and then Lexus. Parang nakabisado ko na yung design niya kasi isa lang sila ng design. Okay, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang ha. Sa mga bago-baguhan lang, sa mga master, wala, very basic na lang sa kanila to kung paano mag-repair ng ganitong klaseng unit. Maraming salamat ulit kay Bossing ha. Bali, 2 krill na yung nagawa natin. Ito and then ito, makasabihin ng iba inulit natin yung gawa natin. Okay, pangalawang krill na galing Cavite ito. And then promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless and then peace sa ating lahat.